Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Umalma na ang men in uniform. Nasa harap na ng palasyo. Ano ang susunod na mangyayari? Ito ang talagang matinding tensyon na nagaganap sa loob mismo ng palasyo. Matinding tensyon. Mga men in uniform nagtipon-tipon malapit sa palasyo. Dito nga natin makikita na talagang nagulat ang lahat nang may malaking kilos umano sa harap mismo ng palasyo. Ang mga general at men in uniform may mahalagang mensahe para sa bayan. Grabe to. Ang sentro ng usapin ngayon ay talagang masisinabak na nga ba itong Sigunting ng Norte dahil sa kanyang mga sunod-sunod na mga kabalbalan at katiwalian, lalong-lalo na ang kanyang grupo ay talagang hindi na nga masikmura ng mga men in uniform. Kaya naman ngayon ay talagang sama-sama na sila para pupuksain ang mga krimen na nagaganap sa bansa natin. Ngayon nga ay talagang maraming umaasa na sana ito na ang pagbabago nang sa ganoon ay maturuan ng leksyon ang kampo ni Kuting ng Norte, lalong-lalo na itong si Kuting na ito dahil kawawa ang taong bayan sa kanya. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Fear will be our ally already. Nakikita namin, takot kayo eh. Siga-siga kayo? Ha? Kayo ba, ganyan ba yung gulayat? Konti lang palang takot din pala kayo. Natatakot kayo na malaman ng taong bayan. Bakit? Kasi takot kayo sa taong bayan. Pagka tumayo ang taong bayan, patay kayo eh. Lalo na kung armado ang taong bayan. Na? Pagka nag-decide, isang gising ang taong bayan, wala na tayong asahan sa AFP at sa PNP eh. Paano kung kunyaring tayo, bambuhin tayo? Kaya nga eh. Kaya mag-aarmas tayo. Ganun ang utak ng mga taong bayan. Mga nakakausap ko. Hindi nyo mapipigil. Paano kung may pumasok na CPP, NPA, NDF? Gulpihin natin, sasabihin ng iba. Yun yung sinasabi ng iba. Kasi tinatanong ko yan eh. Paano yan? Mag-aarmas kayo. Mag-aarmas kayo, lulusob kayo. Paano kung kunyari, sorry Makati, yung ng aso yata eh. Paano kung kunyari yung kayo, yung kayo ng mga CPP-NPA? Pagka nakakita kami na hindi kasama dyan, bambuhin namin, yun ang sabi. Gulpin namin, kulatain namin. Paano kung manggulo, manghagis ng molotov yung mga CPP-NPA? O desunog kami, okay lang. Pero pagka nahuli namin yun, putang inang patayin namin yun. You see, ganun kaano na eh. Mali yung basa kasi ng mga intel, mali yung basa nitong mga strategists, tacticians ng Malacanang. It is very volatile right now. Anytime a revolution will spark. And you are now creating a situation where the Senate, the Philippine Senate, will be the spark of a revolution. Konti pa, sige pa, konti na lang, konting-konti na lang, feel na. And the Senate, ifo-fault nyo ba yung Senate? Na under SP Cayetano na gusto nilang habulin yung pananagutin yung mga nagnakaw. Now, meron dyan, may mga pinalamanan dyan, ganyan. Dilitaw ang ebidensya. Malalaman natin. Ang malaga dyan, pagsalitain yung yung 18, sila Bersamin, si Pangandaman, lahat ng witnesses dyan, yung alalay ni Nico, Saldico, yung alalay niya. So, ang daming witness. And meron pang mga witness hindi kayo kilala. Hindi nyo kilala. Lilitaw pa lang sila. Because lalakas ng loob ng mga yan eh. Ito talaga, ito. Basta may protection. Sasabihin ko lahat. Doon lalong matatakot itong kabila. Doon yung lalong yung Malacanang. Lalo silang At kayong mga kababayan na napapanood yan, doon kayo lalong
magagalit. Kasi bakit kung kailan nalalaman na namin ang katotohanan, doon kayo naghaharang ng investigasyon. So, gawin yung gusto nyong gawin, and then, dalawa lang ang magiging outcome niyan. The Senate will be able to investigate, lalitaw yung mga katotohanan dyan, ma-implicate kayo, kayong mga sindikato. Or harangin nyo ng harangin. Ay, pagka na-implicate kayo, siyempre, yari kayo sa taong bayan. Konting pitik lang yon. Yung taong bayan, sisantingin kayo. Yun yung mangyari dyan. Sisisanting kayo ng taong bayan. Konting pitik lang. Ngayon yung isa, harangin yun, harangin. Ang pagkainarang yun inarang, ang tingin ko dyan, the Senate will have no option but to lead the people. Sila yung tatayo. Sila yung magiging David collectively. It could be one, it could be the whole group na 13. Kaya hindi yan hindi na yan sa amin. Hindi na yan siguro. Hindi na yan sa amin na kunyari mga leader, hindi na kami. Ano lang kami, magiging follower, no? It depends, no? Makita naman natin kung how it will unfold. Pagka nakita natin yung how it unfolds, siguro, yan, maganda panoorin talaga. Ako, kating-kate kong madinig yung yung testimonya ng mga witnesses, ng mga sundalo. For the record, no? Siyempre, harangin yan. What have you, ganyan-ganyan. Questionin ng questionin. Kaya nga, sabi, kaalaman yan. Kaalaman yan. Maraming salamat sa nanonood, 500 na nanonood. Tiyagaan ninyo, So, similarly, when all things seem talo na Israel wala Wala namang may malakas sa Israel. 8-footer kalaban mo. Sinong siraulo tatayo dyan? No? Sino siraulo ang tatayo? Isipin nyo, sinong siraulo sa current na mga leaders ngayon sa opposition? Sa pro-Duterte leaders or do sa pro-people na mga leaders? Sino ang siraulo dyan tatayo na babanggain ang administration? Lahat na institusyon, AFP, PNP, NBI, Congress, Senate, Justice, the law. Sino dyan ang matapang at tatayuan ang mga kababayan natin? Magsabi kayong pangalan, no? Magsabi kayong pangalan. Excuse me, huwag niyo patayo si Inday. Hindi pwedeng tumayo pa si Inday. Tatayo yan sa takdang panahon. You cannot expect Inday Sara to lead. Sabi ko nga shame on us. Shame on you, shame on us na turo mo. Ikaw dapat ikaw ang next in line, ikaw ang spare tire, ikaw ang tumayo. It doesn't work that way. May delikadesa din yung tao. Makikinabang siya pag siya yung tumayo Ang dapat, kayong mga kababayan ang tumayo. O sino isa sa atin ang tatayo, o sino sa grupo natin ang tatayo. Para ipaglaban. Ang problema, turo ng turo, ikaw. Pero pagka nandyan na, wala kayo. Kaya, ganun Pero, ang masasabi ko lang dyan, kung sino ka man, o kung sino man kayo na grupo, no? Natatayo, you don't need anyone else. You only need God by your side. Imagine, suporta na lang yung taong bayan Suporta na lang Israel Army. Si David ang tumayo. Walang gustong tumayo. Si David ang tumayo. Tirador lang ang hawak niya.
5 yung bala niya. Kumuha siya ng bala. Ano, I don't know what was happening inside his head. Ano iniisip niya? Sinabi niya siya yung lalaban. Binibigyan siya ng armor, malaki masyado para sa kanya. 12 lang siya eh. Yung armor na mabigat, very clumsy, hindi siya makagalaw. Bigat. So, tinanggal niya yung armor. Yung shepherd boy, kung ano yung suit niya, kung ano yung uniform niya sa pagpapastol, yun yung suit niya. Binibigyan sa espada. Ayaw niya. Enough na yung tirador niya. Imagine the faith in God of this 12-year-old boy. Walang experience na military. Walang experience na military. 4 yung kapatid niya military. Nagkatid lang siya ng pagkain eh. Nadinig niya, minumura ni Goliath yung Diyos niya. Buisit siya eh. Tarantado. Ako lalaban. Tangina mo. Isipin niyo, imagine niyo yung sarili niyo. Maghatid ka lang ng pagkain sa kapatid mo. Wala kang makinalaman dyan sa gera na yan. wala ka kinalaman dyan sa gera na yan. Biglang nadinig mo lang tarantado to, naghihirap yung aping-api yung Israel, etc. Gustong sakupin itong Philistines. Pero ipapackage deal na lang yung labanan, walang gustong tumayo dito. Gano'n yung sitwasyon natin ngayon. Walang gustong tumayo. Nagtuturuan. Is anyone there? Is there any one Filipino or one group of Filipinos who has that strong faith in God na pagka sila yung tumayo, ay hindi sila matatalo. And they will be able to slain Goliath. Ito nga, hindi nga slain eh. Dadali mo lang sa isla eh. Dadali mo lang silang lahat sa isla, no? So, sino kaya yun? I was thinking, mas okay pa Senado. Senado na lang ang tumayo. Oh, what right have I na ituro yung Senado, di ba? Out of desperation, sana Senado na lang. Well, may isa pang option eh. We still have a final option. Andun pa yung isang option. Excuse me. Lumamig ah. So, kating-kating na, no? Kating-kating. Kayo, kating-kating na ba kayo? Kaya sinasabi ko, lagi ko stress. 5-5 kayo. Organize, 5-5. SFGF, 5-5. No? Kung sobra sa 5, fine. 7. Ganon. Kung 7, 8, 9, 10, mabot kayo ng 14, 10, mabot na kayo 10, hati nyo, 2-5. Okay? 2 kamay. Left, right, ganon. 5-5 lang. Isa sa gitna, 2 sa harap, 2 sa likod. You all cover each other, no? You be watchful kung merong sisingit dyan sa grupo ninyo na tarantado. Be watchful. And then, you protect each other. You protect everyone. Kayong 5. Hindi. Okay lang putulin lahat yan, daliri na yan, 5 na yan. Oh. Okay lang yan. Hindi yung isa lang naputol, isa lang nalagas. Okay lang yung 4. Sila yung magsuporta. 5-5. Tapos, prepare yung inyong mga baon sa bag ninyo. May pagkain kayo. Inumin na stock, Huwag nyo inumin. Stock lang yun. Hintayin nyo na may hanggat mari, hintayin nyo. Okay, re-refill nyo na lang. Pagka may dumating na mga tulong, inumin, may good Samaritan, may pagkain, no? Pero huwag naman kayo kuha na yung iba hindi makakain, hindi makainom. Meron naman lagi, no? Good Samaritan. So, mamagandang loob. Out of ano yun, Walang kaplano-plano. Kita nyo, madadating na lang. Dati nga na may nagpadala ng kopya
Sarap na sarap ako doon sa hopya eh. Hopya, tsaka yung mga tubig, minsan siopaw. Yan, may yung dito sa Senado, nakakain ako ng siopaw. Maraming salamat kung sino man nagpadala nun. Eh kung meron kayong baon, at least meron kayong self-reliance, meron kayong emergency ba? Ang yung kakainin one time. Ngayon, kung social kayo, eh ako, kagaya ako, social na ranger, ay magbaon ako ng ng masarap na chichirya, mga mani, mixed nuts para yung rayuma, no? Mga mixed nuts o kaya yung mga favorite ko, babaunin ko. Dadaan lang ako 7-Eleven, bilhin ko lahat, lagay ko sa pack eh. Tapos okay na ako. Pagka nakakaya naman kumain kasi mga kasama mo wala. Pagka nasa loob ka na CR, shabby. pagka hindi ka naman makakain pag ganyan eh. Ay, may dadating day, yun ang kakainin ko. Yun yung punto. Pagka talagang gipitan na, meron ka sarili. Tama, mga kababayan? Something to give you energy, no? Tubig lang ang mahalaga, tubig. Kung gusto niyo ng mga juice, huwag naman soft drinks. Kahit anong juice, no? Social, di ba? Picnic eh. Magbaong kayo ng martilyo. Ice pick. Kasi may baong kang gatas, ice pickin mo ganyan, di ba? Para, o bakit may ice pick? Pagka matapang kayo sasaksakin ko yung mga tarantado dyan. Pero pagka mabait siya sagot, pambukas ng, nung, tawag doon, yung condensed milk. Wow. O kaya pag kami nagdala ng yelo, pantipak ng yelo. I'm really thinking na it is very possible that the Senate, the majority 13 will run out of options o mapipikon, and then they will be the ones to walk out of the Senate because binababoy talaga. And then pagdating doon nila i-hold yung Senate ng taong bayan. Hearing ng taong bayan. Blue ribbon ng taong bayan. Grabe yun. Hanip yun. Wala talagang yun. O kaya yung Senado mismo mag-lead ng Philippine Revolution. Grabe yun. Hindi mapigil yun. Imagine 13 senators yun. And might as well sila ang maging part of a council, kung call it advisory council, o kaya revolutionary council, o council of elders, kasama sila. Kasama rin sila. Kasi to guide yung bagong leadership. If that happens, panonorin natin kung how it will unfold. Basta basically, ganun ang tingin ko, dating Okay, less than 1 hour. Thank you. So, tingnan nyo di ba, Bato, Bongo, sino to? Marcoleta, tangay niya INC. Kaya mag-ingat kayo. Banggain si Marcoleta. Baka magkabali kayo, Sa bagsak ng INC dyan, milyon yung tao dyan. Can just imagine. Ang magiging difference ngayon, baka may lumabas dyan na armado. Pagka may lumabas dyan na armado, then the people there, they can make declarations already. Good luck sa inyo. And pagka nag-declare sila, you're all fired, patay kayo. Joel, may rin to, di ba? May following, may sarili din silang religious following. Aimee, si Aimee? Meron din na following to, si Bangag. Si Aimee. Si Aimee na lang yung ang trying to
clean the Marcos name, while the other one is trying to destroy the Marcos name, and along with it, the nation. Escudero, Jinggoy, sino pa? Loren, no? Si Loren may following to. Si Villar, yung dalawang Villar. No? So, yung business sector ba? Kaya nga, sino pa? Kung titignan ninyo, credible naman tong 13. So, solid lang dapat sila. Solid lang dapat sila. Huwag ma-pressure. So, either David will come out or a group of people will come out or all of you will come out. It's just a matter of kung sino ang naniniwala sa langit that what they're doing is for God, country, and people. Walang takot kahit Goliath ang kalaban. Walang takot. Kahit kaharap niyo yung Arba, no? Pag-gugulat kayo, magiging kakampi pa ninyo yan Magulat kayo, magiging kakampi nyo. And then we can always summon kung alanganin. We the sovereign Filipino people can call upon all the reservists. You don your uniforms, you go out, wear your white ribbon. Bawat tao magdala kayo ng puting ribbon. Bigay nyo sa mga tao na makakaharap ninyo. Kung ayaw nila suot, that tells you, hindi sila kakampi. Gusto ko lang makita kung sino yung kakampi ng taong bayan. Ganun ako prang ka ba? Ikaw ba'y para sa tao ka o para, tatanungin kayo mga pulis din Para ba saan ba kayo? Taong bayan? Para sa taong bayan? O para sa gagong administrasyon natong putang ng pendalo nato, plunderer lahat, bangag, etc. Tangina, abuso. Saan kayo? O ito, white ribbon, suot nyo. O hindi nyo isusuot. O di pagka ayaw isuot, kilala na. Di ba? Ganun lang. Magkaalaman tayo. Pero may resolve kayo, mga kababayan. May resolve kayo. Pinakikita ninyo yung tapang nyo. Bakit? Because you have faith in God. Parang si David, 12 anyos, lintik na yan. 12 anyos walang training, hindi sundalo. Kayo yun, mga kababayan. Kami may training kami. May training kami. O yung may mga training. Ayaw tumayo. Ayaw labanan si Goliath. Nasaan yung mga MUP? Nasaan yung PMAR? Yung pensionado. Tapos yung tao, delikado, etc. All I'm asking from you is to have faith in God. To defeat this Goliath. Kulang kayo sa faith. Wala Asa kayo sa may mga training. Asa kayo sa matatasang posisyon. Nasabihin niyo si Inday, tumayo. Let's tayo. Lahat tayo. We lack the faith in God. Let that be a lesson. A shepherd boy, papastol, walang training. Putya. Tirador lang ang training niya. Nandun siya, lahat ng leon o lahat ng pati ahas, binabanatan niya ng tirador niya. He was that confident. And believing in God made him all the more very, very, very confident. That's what we need. Faith in God. Walang gustong tamayo, walang gustong humarap sa Goliath. Lahat tayo titinginan na ganyan. Tapos iba, tulog-tulugan. Iwas puso tulog niya. Tutulog ako Mit, ikaw na. Ikaw ang pinakamalakas dito. Ikaw pinakamagaling sa espada. Tutulog Sakit ang tiyang ko. Mayroong nag-ALBM ako. Walang gustong tumayo.
Why? Because faith is lacking. Tapos nagtuturuan. Yun ang pangit. Tuturuan eh. Yun ang pangit. Can a David happen again? Can a David happen again? You're being challenged by a syndicate government. You're being challenged by Bendalo, Kaso Kaliwa Kanan, ICC, mga useless na mga arrest na yun, wala namang warrant. May mga kaso, sisirain yung Senado, walang investigasyon, yun naman ang gusto nating mangyari, investigasyon, etc. Walang gustong tumayo. Gusto nila, extend yung term nila. Remain in power, change the Constitution, amend the Constitution, be in power for a longer time, impeach ang Inday Sara para mawala yung maghahabol sa accountability nila. And tayo, wala, pinapanood lang. Pero panayang gripe, panayang wala ng pag-asa. Wala kasing tatayo. Hindi kayo magkaisa eh. Ganon. Look at yourself. Look at yourself. Ay, nako. Basta ako, in-enjoy ko ngayon yung buhay ko eh. In-enjoy ko yung buhay ko. Ano sa akin, ang iniisip ko, anytime, patay kong patay. Anytime. I'm just looking at the situation. And there is a time for it. There is a time for everything. Ayoko i-pray ang panlangit kung anong plano niya. Let God be the one. He has the role. He has the leading role here. God will be the one to stand up. Ang kinakailangan tayo, may faith lang tayo eh. Ang kinakailangan lang dyan, isipin ninyo, baka kayong instrument eh. Kayo yung David. And God was the one working so that David will live and then shock everyone. Putang ina, walang training yung gago na yan, no? Hanep, ano? Paano ninyo ginawa yun? Diba? Lumusog pa siya. So, that is really faith in God. No wonder. Favorite siya. Kaya mga kababayan, yun na ang ano ko sa inyo. Huwag tayo magturuan. Have the faith. Be ready para pagka nandyan na. Be a David, you stand up and meet the Goliath. You meet the other Davids. Be with the other Davids. And you will be protected. Yun yung ano doon. Siya nag-iisa. Kayo 5-5. Marami kayo. Magkaroon ka ng 20,000, magkaroon ka 100,000, magkaroon ka ng million. Dami kayo. And yet you're frightened. Why? Ewan ko, bakit? Kulang sa faith. Kaya ikaw Muslim, kaya ikaw Kristiyano, Protestante, kulang sa faith. So the Senate can be the one to spark the revolution. The Senator, Majority 13 can well be the spark of a Philippine revolution. Depende. Malaman natin how this will come out, how this will unfold. Yung mga sindikato magkakamali talaga. Kaya hindi na alam yung ginagawa nila eh. Kasi panic eh. When you are in panic, you do anything and everything. When you are in panic. Kaya nga, di ba, pag kayo nagpapanik, ang dapat dyan, relax. Count 1, 2.